Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin po ngayong araw na to. Mula po ito kay Good News Philippines. Ang title po nito, Missile System ng Amerika, hindi pa aalisin sa Pilipinas. Kayang pabagsakin ng China Hypersonic Missile. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng reaction video. Ilalagay ko din po ang link ng video ni Good News Philippines sa ating description para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Napakahusay po nito ni Good News Philippines paglabas po ng mga gantong balita. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Mga idol at kabayan, mid-range capability missile system ng Amerika nasa Pilipinas pa rin at hindi pa aalisin sa bansa ayon sa Philippine Army hanggat hindi pa natatapos o nakuha ang layunin para sa mga pagsasali ng medium-range capability missile system. Kailangan pa ito sa Pilipinas. Bakit ito mainit sa mata, masakit sa tenga at halos mapraning ang China at maging ang Russia sa pagkakaroon ngayon ng US mid-range missile system sa Pilipinas? Ang missile system kasi ng Amerika, mga kabayan, ay pwedeng maglunsad ng Tomahawk at SM-6 missile. Ang SM-6 ay isang uri ng missile na kayang sumangga o supilin ang tatlong uri ng banta. Kaya nitong magsagawa ng anti-warfare, anti-surface warfare at ballistic missile defense. Ayon naman sa isang source, isa sa game changer ang kakayahan ng SM-6 na talunin. Hadlangan ang mga papasok na hypersonic glide missile na meron ang China. BrahMos missile base ng Pilipinas ibinahagi ng isang source at ito ay nakaharap sa West Philippine Sea. Kita rin sa isang miniature ng BrahMos missile na pinangalan itong Ayungin. Bagong barkong panlibat ng Pilipinas na pinakamalakas sa kasalukuyan, ipinakita at ibinida ng South Korea. Ang barkong ito ay darating sa bansa sa taong 2025. Galing, grabe. Ang missile system ng Estados Unidos na nakakuha ng atensyon ng China at ni Russian President Vladimir Putin ay nakita sa Ilocos Norte ayon sa source. Sa Facebook post noong Webes, ipinakita ng US Army Pacific Command na ginamit ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System sa bilateral army drills na tinatawag na Salaknip noong ika-27 ng Hunyo taong kasalukuyan sa isang base militar sa Luwag City. Noong Webes, ang tagapagsalita ng Army ni si Colonel Luigi Maala ay kinumpirma sa Inquirer.net na ang nasabing ground-based missile system ay nasa isang lugar sa Hilagang Luzon. Bakit naging issue ito, mga kabayan, sa China at Russia? Ano bang meron si mid-range missile system ng Amerika? Ang missile system na ito ay may kakayahang magpaputok ng Tomahawk at SM-6 missiles. Ang SM-6 ay isang uri ng missile na kayang sumangga o supilin ang tatlong uri ng banta. Ang SM-6 missile ay karaniwang binansagang 3 missiles in 1. Kaya nitong magsagawa ng anti-air warfare, anti-surface warfare at ballistic missile defense. Kumbaga napakatindi pala ng ano na yan, no? Ng missile po na yan, kasi talagang marami siyang use, no? Hindi lang po isa kundi tatlo. Sipin niyo, no? Kaya nga po naaalog din po ang Russia, no? Talaga pong nagalit din po talaga ang Russia na sa US kasi nga po nagbigay nga po talaga pong nagdala daw po ang US ng ganyang missile po sa atin, no? Sa Pilipinas. Kaya gagawa na rin daw po ang Russia, no? Kasi po, kumbaga sinasabi po ng Russia rin na lumabag daw po dyan ang US. Pero matagal na po kasi tumalikod po ang US sa ganyang kasunduan sa Russia, kasi po sila na rin po nagsabi na unang-una pong lumabag po talaga dyan ay ang Russia noong araw pa. Kaya po talaga pong hindi na po nakipagkasundo rin ng US sa sa pagtigil sa paggawa po ng ganyang klase ng missile. Kaya po talagang naalog po talaga ang Russia at ang China kasi po ibang klase po talaga yung missile system po talaga na yan. Ito ang mga kakayahan na kinakailangan ng Pilipinas para ipagtanggol ang ating bansa. Sa madaling salita, pinagsama-sama ng US Navy ang iba't ibang uri ng pinakamahusay na teknolohiya ng missile upang magamit sa iisang modernong sandata. Merong nagsabi na hindi daw kaya ng Amerika na supilin ang hypersonic missile ng China. Ayon naman sa isang source, isa sa game changer ay ang kakayahan ng SM-6 na talunin o hadlangan ang mga papasok na hypersonic glide missile tulad ng China. Kaya ngayon alam na natin kung bakit mainit sa mata, masakit sa tenga at halos mapraning ang China maging ang Russia sa pagkakaroon ngayon ng US mid-range missile system sa Pilipinas. Yun kasi ang hindi talaga matanggap po kasi nila, no? Talaga pong sobrang advanced po talaga ng technology ng US. At syempre po, kalabang bansa po nila yan, eh. Kaya po magre-react po talaga ang Russia at ang China dyan kasi po nadaig na naman po sila ng US, no? Hindi rin po yun, eh. Hindi po nila kaya talaga na daigin ang mga ang technology po ng US. At syempre pinakamalakas po sa buong mundo yan. Kaya sobrang po yan, maganda po sa atin yan na sinusuportahan po tayo ng US, no? Dati po kasi China, di ba, kung kasundo ng ating ex-president, at tinan nyo naman nangyari sa atin. Kaya ngayon po dapat talagang ibalik na po talaga ang pakikipagkasundo at talaga pong suportahan
tayo ng US. Kasi po, noong araw pa po yan eh. Ang ganda po ng buhay natin sa Pilipinas noong meron po mga Amerikano dito po sa atin. Real talk lang po yan. Sa mga hindi po nakaabot, no? Ay nako, kung alam nyo lang po, iba po talaga ang buhay ng mga US. Lalong-lalo na po dito po sa amin, dito po sa Subic. No? Iba po ang buhay noon, masagana po talaga. Ganoon po, talaga pong ibang level po yung pamumuhay noon. Kumbaga, ang taas po ng ng ekonomiya po ng Pilipinas. Real talk lang po yan. Sa katunayan mga kabayan, taong 2023 pa lang, sinabi na ng Commanding General ng United States Army Pacific na si General Charles Flynn na maglalagay ang US Army ng Typhoon mid-range missile system sa Pacific region sa taong 2024. Kaya hindi na dapat maprasyon o masorpresa ang mga bansang mas malakas kaysa Pilipinas dahil ito ay for training, familiarization at pawang defensive in nature. Talagang naaalog sila, no? Kasi ang US yan, isipin nyo di ba? Dekalidad ang mga missile system na yan. Kaya talagang natatakot talaga ang China at ang Russia. Actually, yung Russia gigil na rin talaga sa US, no, dahil po sa pinahiram po sa ating mga ganyan mga missile system para po mag-training tayo. Dapat lang po naman kasi talaga tayong mag-training kasi unang-una meron po tayong sigalot dyan sa West Philippines. Hindi po pwedeng tatanga-tanga lang po ang Pilipinas. Kailangan po talaga mag-training at magdagdag po ng sandatahang lakas, magpalakas po talaga. Ganun po yun. Kasi etong China lalo na napakatuso po. No? Isipin nyo na may kasunduan na po dyan tungkol sa Ayungin Shoal na itigil na sana yung yung pangaras nila dyan. No? Nagkasundo na nagsayang na lahat ng kuryente at lahat na sila nag-meeting pa. Tapos banda uli, mga haras pa rin sila. Yung sa last reaction video, yung pitong barko ng China nang haras sa natin, sa PCG na naman natin dyan. Kahit na may kasunduan na dyan sa West Philippine Sea na itigil na yung pangharas nila. Wala silang isang salita, wala silang kwentang kausap. Kaya sana sa gobyerno po natin na huwag na po kayong makipag-usap o makipag-deal sa China kasi po hindi nila po irerespeto po yung pag-uusap po na yan. Magsasayang lang po tayo ng effort. Ganun pa rin po ang gagawin nila sa atin dyan sa West Philippines. Real talk po yan. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa final na aalisin ang mid-range missile system sa Pilipinas. Ito ay nakadepende sa resulta ng mga pagsasanay na isinagawa upang masiguro na ang mga layunin ng salaknib ay naabot o natugunan. Hanggat hindi pa natutugunan ang mga layunin ito, kailangan pa rin ng Philippine Army ang mid-range missile system dito sa bansa. Sinabi rin ng tagapagsalita ng Army na nais nilang ma-maximize ang training potential ng medium-range capability ng Amerika dito sa Pilipinas. Yun naman kasi yun Siyempre sayang din naman kumbaga hindi na lang sa Pilipinas hindi pa fully sila na training tungkol dyan sa missile system na yan. Ba't sorry na agad? Kailangan talaga mahasa pa ng mahasa ang ating mga militar dyan. Kailangan mapamiliarize nila yung missile system na yan. Ganun po yun bago sorry yan. Siyempre nga naman tong kalaban mag-iisip po talaga ng hindi maganda dyan, no? Para talagang pag-iinitan talaga nila dyan yung US kasi nga nakita nila sinusuportahan tayo. Ganun lang po yun. Syempre tayo po ay kaalyado po natin ng US at ang allied nation no, marami pa pong ibang bansa ang ating kasundo talaga na sumusuporta sa atin. Ngayon po meron po tayong kasunduan na naman sa Japan, no? Talaga po magpapalakas din tayo, no? Magbibigay ng magkabilang training yan ng Japan at ng Pilipinas. Sobrang ganda na po nang nangyayari po sa ating bansa po talaga ngayon. Regarding po dyan, sa tension dyan sa West Philippines Sea, dapat lang po talaga yan na magsuportahan po mga bansang yan. Kasi kahit po ang Japan po talaga ay hinaharas din po talaga ng China. Kaya po nagpapalakas din talaga rin ang Japan. Lahat po ng bansa sa Indo-Pacific po talaga ay nagpapalakas po talaga dahil dyan sa mapanakop na China na yan at walang kwentang kausap na China na yan. Real talk po. Wala talaga silang kwentang kausap, no? Kaya wag na po tayo makipagkasundo dyan. Wag na po tayo magsayang ng effort dyan sa China dahil hindi po sila susunod. Sila po ang numero 1 lalabag sa napag-usapan po ng Pilipinas at ng China. Pagpapalakas ng Pilipinas tuloy-tuloy lang. Kamakailan lamang ibinahagi ng source sa social media ang ginawang missile base ng Pilipinas. Ayon sa source, ito ang BrahMos missile system base ng Armed Forces of the Philippines. Ang missile base ay nakaharap sa West Philippine Sea. Ang BrahMos ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile. Kaya ang pagkakaroon ito sa bansa ay isang malaking bagay pa rin para sa depensa ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, ipinakita naman ng South Korea ang pinakabago high-tech at armadong barkong pandigma
bansa ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ang Nice. BRP Miguel Malvar FF-06 ay una sa dalawang corvette na binili at nagawa ng South Korea para sa Pilipinas. Ito ay armado ng iba't ibang uri ng armas. Halimbawa tulad ng 76mm gun, 16 na vertical launching system, triple torpedo launcher para sa Blue Shark torpedo, 4x2 Sea-Star anti-ship missiles, isang 35mm close and weapon system, ang Aselsan Gok Dines at marami pang iba. Good news mga kabayan, dahil sa next year, sa 2025, darating na sa Pilipinas ang BRP Miguel Malvar FF-06 at sa taong 2026 naman ang isa pang bagong corvette ng Philippine Navy. Grabe, napalakpakan natin ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako, palakas na po ang ating ang ating mga militar no dito sa ating bansa. Talaga pong puspusan po ang training, lahat po ng panibagong mga missile system, mga equipment no pinapalakas po ng ating gobyerno sa pamumuno po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe ang ating Pangulong Bongbong Marcos no, talaga pong nagtatrabaho po siya. Talaga pong mararamdaman mo po yung puso bilang Pilipino. Dahil talaga po yung leader po natin ngayon ay may bayag at talaga pong sinusuportahan po tayo mga Pilipino na talagang hindi po tayo magpapadaig po dyan sa mapanakop na China talaga. Talaga pong tayo, we will not yield po talaga ang Pilipino, no? Tumataas po ang moral po nating lahat ng mga Pilipino dahil po sa ating Pangulo. Hindi po tulad nung nakaraang administrasyon. Ay nako, sumasakit po ang ulo po natin no, isipin nyo na halos maging probinsya na tayo ng China. Diretso po natin to, no? 대한민국과 필리핀 우호 관계의 상징이라고 할 수 있는 필리핀 해군 현대화 사업 프로젝트. 두 척의 호위함에 이어 두 척의 초계함 중 첫 번째 함이 성공적으로 진수됐습니다. K함정 수출 최전선에서 맹활약하고 있는 HD 현대중공업. 현존하는 최고의 초계함 미겔 말바르함이 함께하고 있습니다. Nice one. 대한민국이 건조하는 3,200톤급 필리핀 초계함 1번함이 HD 현대중공업에서 성공적으로 진수됐습니다. 첫 번째 초계함에 대한 관심을 반영하듯 양국의 군 고위 관계자들과 HD 현대중공업 이상균 사장 등 봉사 관계자들이 참석했습니다. 이 초계함은 필리핀 국방부 장관 부인에 의해 필리핀 독립운동가인 미겔 말바르를 기려 미겔 말바르함으로 명명됐습니다. BRP Miguel Malvar, no? Hindi po natin naiintindihan yung sinasabi niya kasi Korean po, no? Pero makikita po talaga natin dito na meron po talaga tayong bagong malakas na barko, no? Launching ceremony BRP Miguel Malvar ng Pilipinas, nagawang Korea. Sobrang po, no? Sobrang kudos po talaga. Kasi po talaga pong mararamdaman po natin dito na talaga pong palakas po ang ating bansa. Padagdag po ng padagdag ang ating mga equipment, ating mga barko, ating mga missile system po dito sa ating bansa. At talaga pong patuloy po ang training ng ating mga kasundaluhan talaga, no? Dahil po alam po natin talaga na meron po tayong banta dyan sa West Philippine Sea. Kailangan po talaga maging preparado po talaga ang Pilipinas pag nagkataon, no? Kaya sobrang kudos din po at salamat po, no, sa South Korea. Kasi po sila po yung gumawa ng ating panibagong barko na BRP Miguel Malvar. Ang angas po, no, Miguel Malvar. Siyempre po bayani po yata to, no, si Miguel Malvar. 이 함정은 필리핀이 HD 현대중공업에 발주한 두 척의 호위함과 두 척의 초계함, 그리고 6척의 원해경비함 중 첫 번째 초계함입니다. 특히 이 초계함은 항속거리가 8,330km에 달하며 대함 미사일과 수직 발사대뿐만 아니라 넓은 영역에서 천여 개의 표적을 동시에 탐지하고 추적하는 A사 레이더 등 첨단 무기 체계가 탑재된 것이 특징입니다. 이를 반영하듯 필리핀에서도 이전의 호위함뿐만 아니라 조계함과 원해경비함에 대한 관심도 남다릅니다. And I'm happy to note that companies in the Republic of Korea have proven their quality, their reliability, and good faith in negotiations. Governance standards are kept high. Therefore, we look forward to working with you on a sustainable and sustained basis. HD 현대중공업은 함정 분야 첨단 기술을 기반으로 해외 거점별 파트너십 체결, 현지 건조체계 구축,
기술 이전 패키지 표준화 등을 통해 필리핀을 비롯해 페루, 호주, 사우디아라비아 등 권역별 해외 거점을 구축한다는 환태평양 벨트와 비전을 구현해 나간다는 방침입니다. 이에 HD 현대중공업은 앞으로 필리핀을 핵심 거점으로 삼고 K함정 수출을 확대해 대한민국 국가 방산 산업을 선도해 나갈 계획입니다. Bagong-bago po yan mga kababayan ko, no? Hindi po second hand. Isipin nyo, no? Ganyan kaganda ang ating bagong barko na Miguel Malvar. 전 세계 방산조선소에서 유일하게 예산과 납기를 충족할 수 있는 조선소입니다. 그러한 납기와 그 비용 경쟁력뿐만 아니라 압도적인 기술 경쟁력을 바탕으로 아시아를 넘어서서 남미, 중동까지 해외 시장을 개척해 나갈 생각입니다. 이외에도 HD 현대중공업은 지난 3월에는 페루로부터 10여 척의 함정을 수주한 바 있으며 필리핀 2척에 대한 MRO, 즉 유지보수 사업을 수주해 필리핀 해군 현대화 사업을 적극 지원하고 있습니다. Pasubik dito pala sa amin yan, no? Grabe. Talaga, kinikilabutan po talaga ako dito kasi po talagang mararamdaman mo po talaga yung puso natin dito sa no, yung pagka-Pilipino po, no? Kasi talaga pong ang ating Pangulo po talaga grabe po ang sa atin, no? Pagpapahalaga, pag talagang sinusuportahan po talaga tayong mga Pilipino na lumaban tayo sa mapanakop na China talaga. No? Isipin nyo, no, na talagang yung Pangulo po natin talaga pong nagtatrabaho po at ramdam mo talaga ang pagka-Pilipino mo dahil sa ating Pangulo talaga. 세계 조선 시장을 리드하고 있는 HD 현대중공업. 호위함에 이어 최신의 초계함까지 수출하며 K방산에서도 국내 최고의 자리를 이어가고 있습니다. 함정 기술 넘버원 HD 현대중공업의 질주는 앞으로도 계속됩니다. Ayun lang po, atin po nagawa ng reaction video itong video ni Good News Philippines. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa aking channel. Kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video, i-comment nyo na lang po sa loobin nyo sa comment section. Maraming salamat po sa inyo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.